Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan dito sa Facebook Live. Welcome again in our program. At tayo ay magre-resume nitong ating The Message of Hope. At mayroong mga request sa akin na sa salitang Tagalog ay magkaroon ulit tayo ng programa kasi mayroon tayong programa every Wednesday and Friday dito sa aking church. At usually ang ginagamit ko ay English kasi mayroong mga English members tayo dito sa aking church. Kaya may nag-request sa akin na what if magkaroon uli ako ng programa ng Tagalog. Kaya every Thursday ay aking sisikapin na kung ako ay available ay ibigay sa atin ang mensahe ng pag-asa sa tuwing Thursday dito ng 7:30. At dyan naman sa atin ay 11:30 dyan sa Pilipinas. Kaya ikinagagalak kong muli na sa gabing ito ay magkasama tayo. Live po ito sa Facebook Live. At kung kayo po ay mayroong mga prayer request or mayroon kayong mga pagbate ay pwede po ninyong i-comment dito sa ating comment section sa Facebook Live at mababasa ko dito para mabanggit ko ito sa bawat isa sa atin. Kinagagalak ko na maglingkod sa bawat isa at gamitin natin ang platform na ito ng Zoom at saka ng Facebook Live para saan man kayo nandoon sa mundo, sa aking mga kaibigan at saka mga mag-share na ito ng link na ito sa inyong mga kaibigan ay marating natin sila at mapagbigyan ng mensahe ng pag-asa ng ating Panginoon. Kaya ako bilang nandito po sa Vancouver, sa Canada ay kinagagalak ko na maglingkod sa inyo saan man kayo naroon sa ngayon at ibigay ang pabalita ng ating Panginoon. Kaya kinagagalak ko sa oras na ito na tayo ay magkasama-sama. Subalit bago po tayo magpatuloy at bago ako magkaroon ng isang panalangin, sa ating opening prayer ay nais kong ating pakinggan muna yung isang awit din na aking ginawa na nakapost din ito sa Facebook Live o sa Facebook itong Will Your Anchor Hold sa Church Hymnal 534. Atin pong pakinggan ang awiting ito.
Bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay humingi ng presensya ng ating Panginoon sa ating panalangin. Kagalang-galang at mapagmahal naming Diyos, ikinagagalak namin muli na sa oras na ito ay lumapit sa inyo at magpasalamat na binigyan nyo kami ng panahon at pagkakataon sa pamagitan ng ganitong Zoom at Facebook Live ay maipabot ko sa aking mga kaibigan dito sa Facebook ang inyong banal na mensahe na magbibigay sa amin ng pag-asa na sa panahong ito, kinakailangan namin na magkaroon kami ng lubos na pag-asa at pagtitiwala sa inyo. Kaya't ang mensaheng ito, naway kayo ang siyang tumulong sa akin upang kayo ang magbigay ng pagpapala sa aking mga kaibigan na naandito na sisipanood sa ngayon. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang pagbati muna na nandito, nanonood si Faith Pisigan at si Gloria Bahar. Thank you for watching and joining with me here in this message of hope. And ako'y nagtitiwala at dumadalangin na ang pagpapala ng ating Panginoon ang siya nating tatanggapin sa oras na ito. Bago tayo magpatuloy ay aking isi-share ang screen dito na siyang magiging gabay natin sa ating pag-aaral sa ngayon. Ito po ang The Message of Hope na ating programa tuwing Thursday dito sa Vancouver, 7:30 at Friday dyan naman sa atin sa Pilipinas, 11:30. Ito po ang inyong lingkod, Theo D. Malabanan, sa inyo ay magbibigay ng mensahe. Katulad na akin nabanggit kanina, ito po ay Tagalog program tuwing Thursday. At pagka Wednesday and Friday po ay meron ako dito ang programa sa aking church, ang tuwing midweek at saka bisper. Ang ibinibigay kong mensahe ay Books of the Bible. At katulad po kagabi, aming pinag-aralan ang The Book of Chronicles. Kaya mayroong nag-request sa akin na since na Wednesday and Friday ay English, gawin ko ang Tagalog. Kaya tuwing Thursday po, ay sisikapin ko sa aking panahon na magkaroon tayo ng Tagalog program. At dito ay sa oras na ito ay nais kong banggitin sa atin ang banal na mensahe. Aking pinamagatan itong God's Covenant of Blessings. Ang pagbibigay daw ng covenant ng ating Panginoon sa atin ng kanyang pagpapala. Yung kanyang pangako sa bawat sa atin na tayo ay bigyan niya ng pagpapala na kanyang inilaan. Yung pakikipagtipan niya sa atin. Parang katulad yan ng sa bawat relationship, mayroon silang tipanan, mayroon silang covenant. Sa mag-asawa, kapag sila ay kinasal, mayroon silang tipanan o mayroon silang covenant o mayroon silang vow na ito ay sila ay magsasama na habang sila ay nabubuhay ay magkasama sila. So yun yung kanilang tipanan, yun yung kanilang covenant. At dito sa banal na kasulatan, sa Biblia, ay mayroon ding covenant ang ating Panginoon. Kung paano doon sa aklat ng Matthew chapter 5 ay mayroong kung tawagin natin ay the Beatitudes of Jesus. Mayroon siyang iniwan doong mga 8 Beatitudes. Kaya dito sa Old Testament ay aking nakilala at aking nakita na mayroon ding Beatitudes ang ating Panginoon bilang pagpapala niya sa kanyang bayan. At ito ang nais kong ibahagi sa atin sa oras na ito. At ang una po dito na kung atin titingnan doon sa aklat ng Deuteronomy 28. Deuteronomy 28 verse 1. Mapapansin po ninyo dito ang pasabi ng ating Panginoon. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Mapansin po natin dito, I highlighted this
text na mayroong kung. Sabi doon ay kung atin daw pong didingging masikap ang tinig ng Panginoon nating Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Mapasin natin dito mga kapatid, mga kaibigan, ang pasabi ng ating Panginoon ay kung diringgin daw natin siya at susundin nating masikap ang kanyang iniutos sa atin, ay mayroon siyang pangako. Sa sunod na talata, verse 2, ay dinendin dito, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Sumaliwanag dito mga kaibigan, mga kapatid, yung pasabi ng ating Panginoon na kung diringgin daw natin at isasagawa ang lahat ng kanyang ibinigay sa atin o iniutos sa atin, ay ipagkakaloob niya ang mga pagpapala. Kaya ito'y pinamagatan ko na God's Covenant of Blessings. Kasi nandun yung kanyang pagpapala ay ibibigay sa atin. Pero mayroong kondisyon kung gagawin natin. Ano po ba yung ipinapaagawa sa atin ng ating Panginoon? O ano yung tipan na kanyang ipagkakalob sa atin yung pagpapala kung ating susundin ang mga ito? Una, the covenant that God made to Israel and also to all of us. It includes of these blessings, God's covenant of blessings in Deuteronomy chapter 28, verses 1 to 13. Namaliwanag ang sabi doon sa una sa verse 3, blessed be the city where you live. Magiging pagpapala raw tayo doon sa lugar kung saan tayo naroroon o sa siyudad kung saan tayo nabibilang. At makikita natin doon sa verse 3, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ay saan man tayong lugar naroroon, kung susundin natin ang kanyang mga utos, tayo magiging pagpapala sa kanila. Maging dito, halimbawa dito, ako ay naririto sa ngayon ako ay nandito nakatira sa Suri. Pero this area considered as Greater Vancouver area. So nandito ako sa Vancouver. Kung susundin ko ang lahat ng mga palatuntunan o utos dito sa city, wala akong nalalabag, so magiging pagpapala ako sa kanila. Kung ako ay nagbabayad ng tax sa bawat bilihin o sa aking income tax, magiging pagpapala ako sa pamahalaan. Kung susundin ko ang kanilang mga palatuntunan, pagpapala. Ganon din diyan sa atin sa Pilipinas o saan mang tayong bayan naroroon, tayo'y magiging pagpapala sa kanila kung susundin natin ang mga kautusan, ang mga palatuntunan, o anumang makabubuti sa pamayanan, pagpapala tayo sa kanila. Pero kung susundin nating mainam ang sinasabi ng ating Panginoon, basically, talagang pagpapala tayo sa lahat ng mga tao. Hindi tayo sakit sa ulo. Ano po? Walang sakit sa ulo ang ating barangay kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga ay kapag tayo ay makadiyos, yan yung sa mga politiko ay nakikita nating mga kanilang sinasabi sa slogan nila na sila'y makadiyos para sila ay ibuto. Makita natin na sila'y maging mabuting tagapanguna o tagapamuno
sa bayan. Ganon din tayo mga kaibigan, mga kapatid. Upang tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon, sundin natin siya at tayo magiging pagpapala sa lahat ng mga tao o sa mga lugar na ating pinupuntahan. Pangalawang pagpapala na ibinigay dito ng ating Panginoon na ating mararanasan ay magiging pagpapala raw yung ating mga anak. Blessed be your children. Kung ating titingnan doon sa verse 4, ay maliwanag dito, aking ini-highlight muna dito yung una, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Okay. So ito ay halimbawa doon sa usaping mag-asawa at sila ay pinagkalooban ng supling o ng anak. Ang kanilang magiging anak ay magiging pagpapala sa kanila. Okay? Magiging pagpapala ang kanilang mga anak sa kanilang mga magulang. Dahil mayroong Diyos na sinusunod. Di po ba? So yun po ang pangalawa na ating makikita dito. At pangatlo, ay dinidin sa atin doon pa rin sa verse 4, ang pasabi na blessed be your income. Ito maganda rin. Na kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, ay magiging pagpapala tayo saan man, anuman yung ating mga gawain, mga linya ng trabaho. Tayo magkakaroon ng income o maaaring double or triple income na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sangayon doon sa pagpapatuloy sa verse 4, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan kanina na ating tiningnan, at ang bunga ng iyong lupa, at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Maganda po ito mga kapatid, mga kaibigan. Kung tayo raw po ay susunod sa ating Panginoon, anuman yung bunga ng ating mga lupain o ng ating mga hayupan o ng ating kawan, ito'y magiging pagpapala at bibigyan ng Diyos ng lubos na pagpapala. O anuman yung ating mga gawain, anuman yung ating trabaho, kung sa ngayon ay hindi na tayo nagpa-farm diyan sa atin sa Pilipinas, hindi na nagbabakahon o nagkakambingan o nagkakaingin. So, sa paanong paraan ibibigay ng Diyos ang pagpapala sa atin? Saan mang trabaho tayo naroroon? Kung tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ay tatanggapin natin yung pagpapala na Kanyang inilaan sa atin. Okay po? So tandaan natin yan na ito po ang isa sa palatuntunan o beatitudes ng ating Panginoon na masumpungan natin dito sa aklat ng Deuteronomio 28. Pang-apat na binibigay sa atin na pagpapala o magiging pagpapala sa atin ay ang blessed be your work tools. Pagpapalain din daw yung ating mga kung anumang ginagamit natin sa ating mga gawain. Inalimbawa po dito sa verse 5, ang pasabi na ito na magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Ano po ang nais na idiin dito sa atin? Sapagkat sa panahon po nila, sa kanilang gawain noon ay ang pagsasaka o farming o kung paano ang kanilang ginagawa doon sa bukiran at kung ano ang kanilang mga ginagamit na mga pamamaraan sa kanilang trabaho, yung buslo, yung palayok. Kung sila raw po ay susunod sa ating Panginoon, ay pagpapalain sila. So yung kanilang mga gawain o mga tools nila para sa kanilang trabaho. Kaya sundin natin ng ating Panginoon, magiging pagpapala sa atin lahat yan. Number 5 na dinidiin sa atin, ito po ang isa sa mahalaga rin
Blessed be your household and the places you visit. Magiging pagpapala raw po yung ating tahanan o kung ano man o saan mang lugar tayo maparoon o dumalaw. Kung ating susundin ito, magiging pagpapala ito. Sabi doon sa verse 6, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ano po ang nais idiin dito sa atin, yung pagpasok at paglabas. Maliwanag dito sa atin mga kapatid na saan man tayo pumapasok o lumalabas o pumupunta, higit sa lahat ay sa ating tahanan. Ano po? Tayo ay nakatira saan man tayo nandoon, papasok tayo, lalabas tayo ng ating tahanan. Kung susundin natin ang ating Panginoon ay saan man tayo pumaroon, pagpapalain niya tayo. Okay, maganda po, ano ba? Ito po yung tipanan ng Diyos o pakikipagtipan ng Diyos sa atin para tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Second to the last na dinidiin dito sa Deuteronomy ay yung tayo'y magiging pagpapala rin kahit doon sa ating mga kaaway. Pansin niyo, mayroon din pa ng mga kaaway. You will be blessed among your enemies. Dahil doon sa panahon nila, sa panahon ng bawat ng Israel, mga nakapalibot sa kanila ay mayroon silang mga kaaway doon. Kahit sinin natin sa ngayon, so locally, no, diyan sa bansang Israel, katulad ngayon, nakikipagdigma sila doon sa Hamas at saka doon sa Lebanon. So, doon sa lugar na yon ay talagang matindi ang digmaan. Ito isang, kahit noon pa man ay mayroong awayan. Pero dito sa atin bilang mga Kristiyano, mas maganda na wala tayong kaaway. Ano po? Dahil sa ito isang pagpapala sa atin. Pero dinedin dito sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 7, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700 sa verse 7. Ano ang nais idein dito sa atin mga kapatid, mga kaibigan? Ang sabi dito, sa harap natin ay makikita natin kung paano ang Diyos ay paghihigantihan tayo o tayo paghihigantihan. Tayo ay aalalayan niya. Tayo ay hindi niya pahintulutang masaktan o magupo ng kaaway, kundi tayo kanyang tutulungan upang magtagumpay. Higit sa lahat mga kapatid, ay meron tayong kaaway na hindi natin nakikita. Sabi nga ni Apostol Pablo, kadiliman, kasamaan o kasalanan. Subalit kung tayo'y lalapit at hingi ng tulong sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan at tayo'y magtatagumpay. Kaya nga't makikita natin sa ating mga harapan kung paano tayo tutulungan at ipaglalaban, ibabangon ng ating Panginoon. At panghuli, dito sa Beatitudes ng Old Testament, sa Deuteronomy chapter 28, ay idinidiin dito ang blessed be your work. Magiging pagpapala raw pala tayo mga kaibigan sa anuman ang ating mga gawain. Ang sabi doon sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Napakagandang pangako ito mga kapatid, mga kaibigan, na igagawa daw ng Diyos sa atin ang kanyang mga pagpapala, sa ating mga kamalig o sa atin, ano man ang ating mga ginagawa, ay igagawad niya sa atin
ang lubos na mga pagpapala. Pero dito sa mga pasabing ito ng ating Panginoon, ay ating alalahanin na ang mga pagpapalang ito ay ating tatanggapin kung susundin natin yung kondisyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ano-ano po ba yung kondisyon na ito? Meron ako ditong 3 kondisyon na ibinigay para bigyan natin ng pahalagahan sa atin. Sabi dito, conditions to receive these blessings. Ang sabi doon sa Kawikaan 3:9, parangalin mo ang iyong Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Okay. Dapat daw ay parangalan natin siya, unahin natin siya, mga kaibigan, mga kapatid. Bigyan natin siya ng honor, ng karangalan sa anuman ang ating tinatangkilik o anuman yung bunga ng ating trabaho. Maging tapat tayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa pagkakaloob o pagbabalik ng ating mga ikapu at handog sa ating Panginoon. Dahil sa ito ay isang sa kondisyon sang-ayon doon sa Malakay, kung tayo tapat ay ibibigay niya sa atin ang lubos na mga pagpapalang walang sukat na pagkalagyan. Ibig sabihin ay bountiful blessings will be given to us if we will just honor Him. The first conditions that I want to share to all of us is listen to God and obey His commandments. Maliwanag po ba? Pakinggan daw natin ang Diyos at ating sundin ang kanyang mga kautusan. Ito binasa na natin kanina doon sa verse 1. Pero nais kong bigyan ng highlight ito sa atin. Sabi doon sa English ay, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Kung tayo raw po ay susunod sa lahat ng kanyang mga palatuntunan, ay ibibigay niya sa atin ang mga pagpapalang ito. Tayo itataas niya. Okay? Sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ibig sabihin, tayo ay magiging karangal-rangal sa mga tao. Makikita ng mga tao na tayo ay makadiyos. Pangalawa na kondisyon na ibinibigay sa atin ay live according to God's will. Kinakailangan daw na tayo ay mabuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa verse 9, mayroon uling kondisyon. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you an oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Nakita natin dito, mayroon uling if. Kinakailangan daw na sundin natin siya. Lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. At panghuli na nais kong ibigay ay make God the only Lord of your life. Kinakailangan daw na gawin natin na ang Diyos lamang ang siya nating paglilingkuran. Siya lamang ang ating Panginoon ng ating buhay. Hindi ang ibang tao, hindi ang kung anumang mayroon tayong pag-aari sa lupang ito, hindi ang ating trabaho, ang ating magiging Panginoon, kundi tanging ang Diyos lamang. Ang sabi doon sa verse 14, the Lord will make you the head, not the tail. Tayo raw po ay gagawing ulo at hindi lamang buntot. Sabi doon, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, or that God gives us tonight, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Pansinin po ninyo ating mga kapatid,
mga kaibigan, ang pasabing ito ng ating Panginoon. Ang mensahe ng pag-asa sa atin, kung atin lamang siyang susundin, maliwanag po, hindi tayo magiging nasa buntot lamang, kundi tayo ay magiging pangunahin at tayo ay itatatag ng ating Panginoon. Napakaganda, di po ba? Yan po yung mga pagpapala na ibibigay ng Diyos. Kaya aking iniisip na ibalik ko ito yung programang ito, The Message of Hope sa salitang Tagalog, tuwing Thursday, para mapaglingkuran ko ang ating mga kaibigan dito sa Facebook, saan man kayo naroroon. Kung ano man yung inyong prayer request, o yung inyong greetings, or mayroon kayong tanong sa akin, pwede ninyong itanong sa Messenger, upang mabigyan ko ng kasagutan sa susunod nating pag-aaral. But so far, ibibigyan ko kayo ng mga mensaheng ito ay hindi questionable, kundi ito'y mensahe ng Diyos sa bawat isa atin. Bilang panghuli, nais kong banggitin din yung isang sulat na ito'y pinatunayan ng lingkod ng Diyos. Walang iba kundi si Ellen White. Meron siyang pasabi sa atin sa kanyang huling sulat dito sa aklat ng Testimonies for the Ministers and the Gospel Workers, page 307. Ang sabi doon ay maluwanag na ganito: The Lord bestows His gifts abundantly upon us. Every blessing we have comes through Jesus Christ. Then shall we not arouse and do our duty to our God, toward God, upon whom we are dependent for life and health, for His blessings. We are assured, if we give to the Lord's treasury, we shall receive of Him again. Maliwanag dito mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos ay nagkaloob daw sa atin ng abundant blessings. Higit sa lahat, blessings of life from Jesus Christ, di po ba? Na siya ang author ng ating buhay. Tayo ba ay hindi tatayo? Tayo ba ay matutulog na lamang? O tayo ay magsasawalang kibo na lamang at hindi natin bibigyan ng kahalagahan ang pagpapala ng Diyos sa atin? Hindi natin gagampanan yung ating duty, kundi nandito po, tinanggap natin ang mabuting kalusugan, tinanggap natin ang pagpapala, tinanggap natin ang pag-iingat ng ating Panginoon, subalit ninanais niya at sigurado ang kanyang pagpapala if we give to the Lord's treasury, and we shall receive of Him again. And that's the blessing. Kung tayo raw ay taimtim at tapat na ibibigay at ibabalik ang naayon sa Kanya, ay ganon din naman, isusukli niya sa atin ang lubos na pagpapala. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang ating mensahe sa ngayon. Kaya't ikinagagalak ko na ang ating mga tagapakinig na nakatala dito, nais kong welcome sa atin, Faith Pisigan, Gloria Bahar, Melody Castillo, Pastor Benji Castardo, Zini Pisigan, Pastor Amancio Flores, Pastor Romel Fumera, and Rob Discotso, and others na ang inyong mga pangalan ay hindi nakatala dito. Kinagagalak ko na kayo ay mapaglingkuran at maibahagi sa inyo ang mensahe na ito ng pag-asa mula sa ating Panginoon. Ako po ay isa lamang sa mga mensahero na ngayon ay nagbibigay ng pabalita saan man sa mundo sa pamagitan ng teknolohiya ng ganitong Facebook or YouTube Live. Ito pong Facebook na ito ay live, aking i-download and then i-upload ko naman sa YouTube.
para sa susunod na inyong pagsisearch sa YouTube, madali ninyong isearch. Instead of scrolling in Facebook, in my account, just search in YouTube and it will be there. Katulad ng ating mga ibinigay noong mga nakalipas na panahon. Search nyo lang po yung The Message of Hope. Nandun po mahigit 130 plus na mga videos na aking ibinigay, i-download o ini-upload ay pwede po ninyong mapanood. Inspirasyon natin, higit sa lahat ay pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ikinagagala kong muli, napasimulaan mula ngayon, every Thursday, ang ating programa na ito, ang The Message of Hope sa salitang ating kinagisnan, ang Tagalog. Kaya ikinagagala ko na maglingkod uli sa bawat sa atin. At bilang pagtatapos, ito'y aking dalangin na sana'y ating maging inspirasyon ang salitang ito ay ating pakikinggan o ating awitin sama-sama ang awit na ito, Showers of Blessings. Akin din po itong ginawa kanina at in-upload ko sa Facebook o sa YouTube. Pwede po ninyong ipaawit din ninyo sa inyong church. Itong title nito ng Showers of Blessings, shall we sing it together? Oh, nag-end. I will share it again. There you go. Okay. Tunay nga po mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang showers of blessing, ang ulan ng pagpapala ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung ating susundin yung mga kanyang palatuntunan. At ako'y dumadalangin at tumaasa na yung ating pinag-aralan ngayon ay dagdag inspirasyon sa inyo na nagsisipakinig. At kinagagala kong makita rin dito na nakikinig sa akin yung aking utol, Pastor Leto Malabanan at ang kaibigan, Pastor Jeber Sabal. Thank you for watching and sharing this link
to your friends, at see you again next week. But before we end our program tonight, may I invite all of you, shall we pray first? Mahal naming Diyos, mabanal naming makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa mensahe ng pag-asa, the message of hope na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pamagitan ng inyong salita na masusumpungan namin sa banal na kasulatan ay makakamtan namin ang inyong pagpapala. Higit sa lahat, kung masusunod namin ang mga kondisyon na inyong pinakaloob sa amin, ang maging masunurin kami sa palatuntunan ng aming Panginoon, ang ipamuhay namin ang kalooban ng aming Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ay makita sa amin ang aming Panginoong Hesus. Ang liwanag niya ang mahayag at hindi ang aming sarili, kundi ang liwanag ng aming Panginoon, upang ang lahat ng mga tao na nakakakita sa amin ay ang makita nila ang likas ni Kristo. Aking dalangin, Panginoon, ang aking mga kaibigan na nanditong nagsisipakinig dito sa Facebook Live at ganon din later on sa YouTube, ay inyong ipagkakalob sa kanila ang iba yung pagpapala. Anumang oras nila ito mapakinggan, ang pagpapala at pag-iingat ninyo ang igawad sa bawat isa sa kanila. Anuman ang kanilang mga personal na kahilingan, Panginoon, ay inyong tuparin, inyong sundin o inyong ipagkaloob sang-ayon sa inyong kalooban, sa ikabubuti ng inyong mga anak. Maraming salamat, mahal na Diyos, na ang inyong patnubay muli ang siya naming mararanasan sa aming pamumuhay, sa aming paghihintay hanggang sa kayo ay dumating. Maraming salamat sa inyong pagpapala na aming tatanggapin muli, na ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, thank you for watching and joining with me tonight. Sa susunod pong muling Thursday next week ay ating aalamin ang mga mensahe ng pag-asa ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga nabanggit ko kanina na andito na nakipanood sa atin, thank you. And you can share this link also to your friends so that everyone will hear God's message of hope in these last days. Again, to all of you, as in these slides that says, I want to share this video with you and this ending music that says, thank you very much for watching and sharing the link to your family and friends. See you again next week at the same time. Thursday, 7:30 here, and Friday, 11:30 in Philippines. Okay, amen, my dear brethren. See you. Thank you for joining with me tonight. Let's take care of yourself, and God will always take care of all of us. Good night and bye-bye.